Lumaban ka. Ipinanganak tayong pantay-pantay sa mundo. Maputi man o maitim. Ano ngayon kung magkaibang kulay ng mga mata mo? Hindi niyan madidipin ang pagkatao mo. Kaya humanda sila. Babaunin nila hanggang hukay ang bakas ng kawalanghiyaan nila sa iyo. May kakaiba man akong kondisyon. Pero wala kayong karapatan na kutsain ako, o saktan, o laitin ako. Tao din akong tulad nyo. Hindi ka ba nahihiya? Tingnan mo nga yung itsura mo. Hindi ka nababagay dito. Bumalik ka sa lugar kung saan ka nababagay. Doon ka sa bundok. Total, isa ka namang hampas lupa. Magandang araw po sa inyo. Sa araw nito, isa na namang naiibang kwento ang ating bibigyan ng buhay. Kwentong padala ng isa sa ating mga masugid na taga-subaybay. Subalit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Tingnan mo siya, oh. Hindi ba isa siyang freak? Magkaiba ang kulay ng mga mata niya. Ang isa kulay blue at ang kabila matingkad na kulay brown. Kawawa naman siya, no? Oh, wag na kayo makialam dyan. Lagot kayo kay Steffi. Tigilan mo na ako, Steffi. Ilang beses ko na bang sinasabi sa inyo, I have a complete heterochromia. A complete what? Kahit ano bang sabihin mo, Raya, isa ka pa ring freak. Pakiusap. Tigilan niyo na ako. Gusto ko nang pumasok sa school. Hindi ko naman kayo inaano ah. Aww, hindi mo nga kami inaano. Pero yung itsura mo, dyan ako naiirita. Bakit kasi hindi ka nalang nanatili sa bundok, ha? Total, dun ka rin naman nababagay. Freak ka! Anak ka ng maligno! Tama! Nakatatakot ang itsura mo. Alam mo yung pusa na magkaiba ang kulay ng mga mata? Ganon na ganon ka, Raya! Ilang beses ko na bang ipinapaliwanag sa inyo ang kondisyon ko. May complete heterochromia ako. Kaya magkaiba ang kulay ng iris ng mga mata ko. Baka naman mamaya, itanong niyo pa sa akin kung anong iris. Parang hindi naman kayo nag-grade 2 niyan. Walang hiya ka? Tumatapang ka na, ha? O pues, tanggalin natin yung tapang mong freak ka! Halika rito! Halika rito! Bitawan mo ako, Steffi! Masasaktan ka talaga sa akin! Bitawan mo buko! Alam mo kung anong dapat sa mga tulad mo? Ihulog sa kanal! Kaya halika rito! Ano ba? Matagal na ako nang gigigil sa iyong maligno ka! Ano ba? Saan ba ako dadalhin? Nasasaktan ako! Halika rito! Go, Steffi! Turuan mo na leksyon ng freak na yan! Sa kanal nga, bingi ka ba? Ay, Doon nako. kita dadalhin at ihuhulog para magtanda ka! Dito sa kanal na to! Dito nababagay ang mga malignong tulad mo! Total, basura ka din naman at kasing baho mo rin ang kanal kaya dyan ka... Mga walang hiya kayo! Wala naman akong ginagawa sa inyong masama! Sumasobra na kayo! Dyan ka nababagay, Raya. Nagmukha ka ng hitong bilasa. Ang bongga mo, Steffi! Look at her, oh. Nag-swimming na siya. Kasama ang mga kamag-anak niyang garbage! Let's go, Rafi. Bye, Raya. Have fun dyan sa kanal. Huwag ka nang babalik sa school, ha? Ay, correct. Baka hindi lang kita ihulog sa kanal sa susunod. Ay, naku. Baka makalbo na rin kita. Talagang hindi pa tayo tapos! Mga walang hiya kayo! Oh, well, sorry, dear. Kahit anong gawin mo, wala kang laban sa isang tulad kong anak mayaman. Hindi kayang bilhin ng perang kagandahan ng ugali, Steffi! Hindi naman talaga. At hindi ko rin uubusin ang pera ko para bumili ng kagandahang asal. Sapat na ang ganda ng mukha ko for me. At saka, wag mo nga akong tingnan ng ganyan. Nakadidiring tingnan niyang mga mata mo. Mas nakakadiri kayo. Ang sasama ng ugali niyo. May kakaiba man akong kondisyon, pero wala kayong karapatan na kutsain ako
o saktan o laitin ako. Tao din akong tulad nyo. Ang drama mo naman, girl. Steffi, halika na nga. Andiyan na si Manong Guard. Again? Bye, Raya! Huwag ka nang magpapakita sa amin ulit, ha? Bumalik ka na sa bundok kung saan ka nararapat. Gumawa naman ako ng paraan upang lumaban sa paraang alam ko. Pero kagaya nga ng sabi ni Steffi, pera-pera lang daw. Umuwi ako sa bahay na marumi at mabaho dahil sa ginawang paghulog sa akin ni Steffi sa kanal. Mabuti na lang, mabait ang teacher ko at naiintindihan nila ang nangyari sa akin. Pero hindi ako nakaligtas sa mapanuring mga tanong na tingin sa akin ng Lola Elena ko. Raya, ay Diyos na mahabagin. Anong nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka at kulay itim ng uniforme mo? Mano po, Lola? Kaawaan ka ng Diyos. Pero sagutin mo muna ako, Raya. Anong nangyari sa'yo? Wala po ito, Lola. Nadulas lang po ako sa daan. Ikukula ko na lang po itong uniforme ko para bumalik po sa dati ang kulay. Sigurado ka bang nadulas ka lang talaga? Huwag kang magsisinungaling sa akin. Kilala kita. Pinagtripan ka na naman ng mga kaklase mo. Wala naman pong bago dun, Lola eh. Pero ayos lang naman po ako. Nalaman na din po ng mga teachers ang nangyari sa akin. Hindi sapat na nalaman lang. Abay, aksyon na naman nila. Parati na lang silang ganyan. Pikit mata sa mga pambubuli ng mga kaklase mo sa'yo. Hayaan niyo na po, Lola. Ilang taon na rin lang naman po. Gagraduate na rin po ako ng high school. Baka po sa college, wala nang bullies. Hindi. Kapag ako nainis, talagang susugurin ko ang mga yan. Ang tapang naman ng lola ko. Parang hindi 56 years old. Hoy, Apo, malakas pa itong kalabaw mong lola. Kayang-kaya kong patumbahin yung mga bully na yan. Sige po, Lola. Maniniwala na po ako sa'yo. Pero kailangan ko na po munang maligo, ha? Kasi kahit ako po hindi ko na kaya yung amoy ko. Ang baho ko na eh. Oo nga, Apo. Medyo mabaho ka na nga. Ay, sige na. Maligo ka na, ha? At pagkatapos mo, itulungan mo ko sa pag-aani ng kamote para may hapunan tayo. Opo, Lola. Lumaki ako sa pangangalaga ng lola ko. Ang nanay ko kasi nasa Maynila at nagtatrabaho. Ang ama ko kasi hindi ko namang kilala. Nagtatrabaho kasi ang nanay ko dati sa club nang may naka one night stand na isang foreigner. Pagkatapos, ipinagbuntis niya ako at iniwan kay Lola Elena upang makapagtrabahong muli sa Maynila para daw mabuhay ako. Like Shadow, meron po akong kondisyon na kung tawagin ay complete heterochromia, dahilan upang magkaiba ang kulay ng aking mga mata. Paunahing dahilan rin kung bakit ako nabubuli sa eskwelahan dahil sa kakaiba kong itsura. Baka magpadala na ng pera ang nanay mo sa susunod na linggo. Makakabili na rin tayo ng bago mong sapatos, Raya. Kahit wag na muna, Lola. Okay pa naman itong sapatos ko. Medyo luma na, pero kaya pa hanggang sa susunod na taon. Bili na lang po muna tayo ng gamot ninyo. Apo, kaya nga nagtatrabaho ang nanay mo sa Maynila para sa kinabukasan mo. At ako, hindi ko kailangang bumili ng gamot. Meron akong mga halamang gamot. Pero Lola, Mas lalakas ako kung yun ang iinumin ko. Kaya pagdating ng perang padala niya, bibili tayo ng bago mong sapatos. kayo pong bahala, Lola. Pag may sobra, bili din po tayo ng bago mong duster. At saka, kain din po tayo sa pansitan ni Mang Simeon. Oo naman, Apo. Masarap din talagang magluto yang si Simeon. Gusto ko ngang itanong ang ingredients. Pero, alam mo na, abay madamot yun. Hindi yun ibibigay. Oo nga po Hindi niya rin tinitipid sa sahog.
Pero Lola, hindi naman siguro madamot si Mang Simeon. Pinapangalagaan niya lang yung recipe ng pansit nila. Eh talaga namang madamot yung matandang yun. Kilala ko na yun noon pa man. Ay teka, sandali nga lang. Ay nako, eto talaga tatakas ka pang gagamba ka ha. Halika rito. Pumasok ka dito sa garapong ko. Ayan. La, bakit ho kayo naglalagay ng gagamba sa garapon? Baka humamaya makagat kayo niyan. Ay, eto ba? Bigay ito ng kliyente ko. May ipapagamot siya sa akin. Ay sige na apo. Tapusin mo na yung pagkain mo at baka mahuli ka pa sa eskwela. Ang weird naman. Ano naman po ang koneksyon ng gagamba sa pagpapagamot niya? Alam mo kasi apo, may kakayahang makagamot sa rayuma, sa hika, pati na rin sa sakit ng tiyan ng gagamba. Paano naman po? Pag namatay itong gagamba, patutuyuin ko. Pagkatapos, saka ko pakukuluan. Tapos ang iba naman, hindi ko isasali sa pagpapakulo. Gagawin kong pulbos. Mabisa din yon pampahid sa mga sugat. May scientific basis po ba ang mga healing properties ng gagamba, Lola? Ay nako Raya, huwag mo kong gagamitan ng mga hiling-hiling na yan. Ano ba yan? Lola, healing properties po. Ay basta yun na yun. Albularyo ako apo. Ang ginagamit ko sa panggagamot ay katutubong paniniwala pa. Sumang-ayon na lamang ako kay Lola Elena, isang kilalang manggagamot. Kapag may nagkakasakit, sa kanya nagpapagamot ang mga tao, gamit ang mga herbal na gamot. Sa awa ng Diyos, gumagaling naman ang may mga sakit na ginagamot niya. Samantala, pagkarating ko sa paaralan, muli akong nakaramdam ng pagkabalisa. Sana absent si Steffi at saka si Rafi para medyo naman gumaan ang buhay ko. Magmamadali na akong pumasok sa unang klase ko. Ay! I'm sorry, miss. Nagmamadali kasi ako eh. Late na ako. Pasensya na talaga Ayos lang. Hindi rin kasi ako tumitingin sa dinaraanan ko eh. Tulungan na kita sa pagpupulot ng mga libro mo. Ako rin naman na may kasalanan kung bakit nalaglag yung mga yan. Salamat. Ayan na yung mga libro mo. Ako nga pala si Donato Lorenzo. Ikaw? Hindi mo ako kilala? Hindi. Ngayon lang kita nakita dito sa school. Ganun ba? Ako si Raya de Luna, yung tinatawag na freak. Nice to meet you, Raya. Nice to meet you too. Akala ko ba late ka na? Oo nga pala. Sige. Alis na ako ah. Sana makita pa kita ulit. Maliit lang ang campus natin, kaya hindi imposible yon. Sana nga. Sige. Alis na ako ah. Bye, Raya. Sige, bye! Si Donato Lorenzo. Siya yung varsity player sa basketball. Yung crush ni Steffi na palagi nilang pinag-uusapan ni Rafi. Bahala nga sila. Late na ako. Kailangan ko nang pumasok. Nagmamadali akong naglakad patungo sa aking klase. Nang umagang yun, hindi ko na naisip ang tungkol sa lalaking si Donato. Pagkarating ko sa classroom, nakita ko ang dalawang taong ipinagdarasal ko na sana'y hindi na pumasok. Tingnan mo nga naman, oh. Pumasok ka pa rin matapos kitang ihulog sa kanal kahapon. Wala ka talagang kadala-dala, no? Steffi, pwede ba tama na? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo eh. Kaya pwede ba tigilan niyo na ako? Maawa ka naman. Ako? Maaawa sa'yo? Ayoko nga. Bakit naman ako maaawa sa halimaw na gaya mo? Ano na naman ang gagawin mo sa akin ngayon? Heto! Bakit mo ako sinampal? Bakit kita sinampal? Dahil dilulo ka. Ilusyonadang halimaw. May nakakita sa'yo na kausap si Donato.
Ang kapal naman ng mukha mong kausapin si Donato. Hindi ko naman sinasadyang makausap siya. Nabangga niya lang ako. Ah, nabangga. Magsisinungaling ka pa? Ang sabihin mo, papansin ka. At may tinatago ka ring kalandian. Akala mo kung sinong mainhin? Nasa loob naman pala ang kulo mo. Steffi, tama na. Kung hindi, magsusumbong ako sa guidance. Ah, tumatapang ka na. Magsusumbong ka sa guidance? O sige, gusto mo samahan pa kita? Alam mo ba, Frake, kahit magsumbong ka sa guidance, Oo, dahil sumusobra ka na. sige, pero wala din namang mangyayari. Alam mo kung bakit? Dahil ang papa ko lang naman ang isa sa sponsor ng paggawa ng ibang project dito sa school. Kaya walang magagawa yung pagsumbong mo sa guidance kasi wala ka namang ambag. Napakasama mo talaga. Oo, masama ako. Katunayan, middle name ko na nga yun eh. Kaya wala kang ibang magagawa kundi ang umiyak. Sige, umiyak ka na. Hindi ako iiyak sa mga pambubuli mo sa akin. Lalong-lalo na wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Akala mo lang wala, pero meron. Meron! At naiinis ako sa kulay ng mga mata mo. Lahat ng meron ka, naiinis ako. At alam mo, matagal na akong nabibwisit dyan sa buhok mo eh. Steffi, anong gagawin mo? Kakalbuhin kita kay halika rito! Halika rito! Tama na! Bitawan mo ako, Steffi! Parang awa mo na! Bitawan mo ako! Huwag ka nang magpumigas na halimaw ka! Kakalbuhin kita kay halika rito! Ano ba? Baka kang surot! Bitawan mo ang buhok mo! Halika rito! Kulang pa yan! Heto pa! Sisirain ko yung uniform mo para hindi ka na makapasok dito sa school. Ikaw na salot ka! Ano ba? Tama na, sabi! Bitawan mo ako! Tama na! Aray ko! Ano ba tama na, sabi? Aray! Hindi kita titigilan. Aray ko! Hanggat hindi ko naubos yung mga buhok mong freak ka! Tama na, sabi! Tinulak mo ko? Walang hiya ka! Anong nangyayari dito? Holy crap, Donato! Mabuti naman at nandito ka. Tulungan mo ko. Tinulak ako ng babaeng yan. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Pero bigla niya na lang akong tinulak. Donato, please help me. Ginawa mo yun sa kanya? Why? Hindi! Wala akong ginawang masama sa kanya. Siya yung nauna. Sinungaling ka. Magsusumbong ako sa guidance. Kailangan mong panagutan ang ginawa mong pagtulak sa akin. Hindi totoo yan. Tingnan mo nga ang ginawa mo sa akin. Kinalbo mo ko. Sinira mo pa ang uniform ko. At kung may dapat mang maging accountable dito, ikaw yun, hindi ako. Pero naabutan kong tinulak mo siya. Kaya siya tumama sa dingding. Paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan. Nariyan ang mga kaklase namin. Sila ang makakapagpatunay na nagsasabi ako ng totoo. Aray ko! Ang sakit ng likod ko, Donato! Tulungan mo ako! Buhatin mo ako, please! Dalhin mo ako sa klinik! O sige, tara na. Tatawagin ko rin si ma'am sa opisina para malaman niyang nangyari dito. Sige, Donato. At ikaw, Raya. Huwag na huwag kang magkakamali na tumakas. Pagbabayaran mong ginawa mo sa akin. Ayoko mang sabihin, pero galit na galit ako sa mga oras na yun. Alam ko kasi na kahit nakita na naman ng mga kaklase namin ang nangyari, takot ang mga itong magsalita laban kay Steffi. Kaya naman kinabukasan, pinatawag nga kami sa guidance. Humarap naman ang mga magulang ni Steffi. Pero gaya ng nakagawian, mas mukhang ako pa ang may kasalanan kahit ako naman talaga ang totoong agrabyado. Palabas na kami ni Lola Elena nang bigla kaming harangin ni Steffi at ni Rafi. Hey, loser! Hindi ba sinabi ko na sa'yo
na hindi ka mananalo sa akin. Ayan, tingnan mo na lang ang nangyari sa'yo ngayon. Tama! Mabuti naman. At sa wakas, mawawala na si Freak dito sa school natin, Steffi. Sana forever na. Pero sayang, at 5 araw lang pala ang suspension niya. Sinasabi ko na nga ba, hindi totoong itinulak ka ng aking apo. Napakasama ng ugali mo. Isa kang sinungaling. Ang bata mo pa pero napakasinungaling mo na. What? Lola, tama na po. Umuwi na lang po tayo. Huwag na po natin silang pansinin. Hindi, apo. Kailangang maturuan ng leksyon ng mga bastos na ito. Mga sinungaling. Naturingang pang lumaki sa alto syudad. Pero ugaling basura. Excuse me? Hindi kami ugaling basura. Kung may asal basura man dito, ang apo niyong halimaw? Bakit kasi pinag-aaral niyo pa yan dito sa bayan? Pwede namang doon na lang siya sa bundok. Total, doon naman siya nababagay. Napakaganda mo, iha. Malapor sila na ang kutis mo. Singputi ng singkamas. Pero alam mo kung anong kulang sa'yo. Magandang pag-uugali. Kahit bihisan ka pa ng mga diamante, hindi nito may tatago ang kabulukan ng ugali mo. Huwag kang mag-alala. Darating ang araw. Higit pa sa pasakit na ibinigay mo sa aking apo, ang mararanasan mo. Steffi girl, umalis na tayo. Nakatatakot ang lola ni Raya. Parang freak din katulad niya. Let's go! Let's go! Tinatakot mo ba akong matanda ka? Hoy, makinig ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit takutin mo pa ako. Hindi ko akalain na ang isang bastos na gaya mo, marunong din palang matakot. Huwag mong babastusin ang lola ko, Steffi. Ayos lang na ako ang bastusin niyo. Pero wag lang ang lola ko. Matagal ko na kayong pinagtitiisan. Pero sobra na talaga kayo. At talagang tumatapang ka na. Hindi pa tayo tapos, Raya. Magsama kayo ng lola mo. Mga hampas lupa. Halika na nga, Rafi. Sandali lamang, iha. At ikaw rin. Halika kayo rito! Lola, tatawan niyo po ang mga buhok nila. Ngayon, amanos na tayo. Halika na, apo. Oh my gosh! Nalagi sa buhok ko sa pagkahila ng matandang yon! Aray ka! Humanda ka sa akin, Raya! Mas pahihirapan kita, walang hiya ka! Magsama kayo ng lola mong gusgusin! Ang babahoy nyo! Mga hampas lupa! Dark Shadow, hindi ako makapaniwala noon. Noon ko lamang nakitang galit si Lola Elena. Kadalasan kasi, kalmado lamang ito. Madalas nakangiti. Pero ng mga oras na yun, kitang-kita ko ang galit niya. Marahil dahil sa ginawa sa akin ni Steffi at ni Rapi. Pagkarating namin ng bahay, kaagad kami nag-usap ni Lola hinggil sa nangyari. Lola, hindi mo na po dapat ginawa yun. Paano kung napahama kayo? Dapat lang yun sa kanila, Raya. Minsan kailangan din nating paluhurin sa lupang mga tao na masyado ng mataas ang lipat. Lola, sanay naman po ako sa kanila eh. Sanay. Ibig sabihin, palagi nilang ginagawa yun. Yan na ba ang dahilan kung bakit umuwi kang basa o hindi kaya puno ng putik ang damit mo? Bakit mo itinago sa akin, Raya? Dahil ayoko na po kayong bigyan ng alalahanin, Lola. Tsaka, kaya ko naman po sila eh. Malapit na rin po ako makapagtapos ng senior high. Balita ko, sa ibang bansa mag-aaral si Rafi at si Steffi, kaya... Kaya titiisin mo na lang ang pag-aalipusta nila sa'yo. Lola, lumalaban naman Hindi po ako papayag, Apo. Walang masama sa pagiging mabait. Ngunit kung inaabuso ka na, matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Lola Elena... Lumaban ka. Pinanganak tayong pantay-pantay sa mundo.
Maputi man o maitim. Ano ngayon kung magkaibang kulay ng mga mata mo? Hindi niyan madidipina ang pagkatao mo. Kaya humanda sila. Babaunin nila hanggang hukay. Ang bakas ng kawalang hiyaan nila sa iyo, Apo. Lola, ano pong balak niyong gawin? Kung ano man po yan, huwag niyo na pong ituloy. Mayaman po sila. Wala ho tayong magagawa sa kanila. Hindi lamang yaman ang sukatan upang makapaghiganti, Apo. Marami pang ibang paraan. Ano pong ibig niyong sabihin? Sa akin na lang yun, Apo. Basta tandaan mo ang sinabi ko sa'yo. Huwag kang magpapaapi. Lalo na kung alam mong nasa tama ka. Kita ko ang galit ni Lola Elena. Pero naiintindihan ko naman siya dahil apo niya ako at syempre ayaw niya akong makitang nasasaktan. Samantala, nag-text sa akin ang isa sa mga kaklase ko na itinuturing ko ring kaibigan. Kasalukuyan daw silang nasa mall at naroon daw sa cafe na kinaroroonan ni Rafi at Steffi. Dinig nila ang pinag-uusapan ng mga ito dahil sa lakas ng boses ng dalawa habang nag-uusap. Humanda talaga sa akin ang Ryan na yun. Kinakailangan ko pang pumunta ng salon para ipaayos ulit ang buhok ko. Ay, nakakaloka. Me too, girl. Kinakailangan ko pang ipatrim at pakulayan yung hair ko. Ay, kaloka talaga. Pero grabe no, ang lakas ng lola niya. Parang hindi matanda. Naisip ko tuloy, baka witch yon. Naniniwala ka pa talaga sa mga witchcraft? Ano ka? Elementary? Pero ang gigil ko talaga sa Rayang yun. Yung halimong na yun. Grabe! Gusto ko siyang kalbuhin dahil sa ginawa ng hukluban niyang lola sa atin. Ay, Pero alam mo, Steffi, kahit magkaibang kulay ng mga mata ni Raya, in fairness, ang ganda ng mukha niya. Like, ang puti niya. Ang kinis. Parang hindi taga-bundok. Napansin ko lang kahapon, no? Natitigan ko kasi siya mabuti. are you out of your mind? Rafi, really? In front of my face? Gusto mo bang isali kita sa death list ko, ha? Tandaan mo to, Rafi. Ay. Naging relevant ka lang sa school dahil kaibigan mo ako. Pero kung hindi mo ako kaibigan, walang papansin sa'yo. Kahit anak ka pa ng counselor. Dahil wala ka namang utak. Ito naman, oh. Ang harsh magsalita. Oo na. Sorry na, girl. Wala nang mas gaganda pa sa'yo. My goodness. Kung anong ikinaganda ng kanyang face, siya namang ikinapangit ng kanyang attitude. Ay, nako. Ang bantot. Grabe. Pasalamat ka nga. Pinagtsatsagaan pa kita dahil walang gustong makipagkaibigan sa'yo, Day. Rafi, let's go! Lumabas na tayo dito sa cafe. Lilipat tayo sa iba. Ang daming social climber. Isang basong kape lang naman ang afford. Oo na, te. Heto na. Pero hinaan mo naman yung boses mo. Marami nang galit sa atin dito, oh. Dahil totoo naman ang sinasabi ko. Mga hampas lupa naman talaga yung mga yan. Ay, grabe siya. Nagfi-feeling na may pambili lang. Oo nga. Pero huwag mo nang ipagsigawan. Baka mamaya sugurin tayo ng mga yan. Let's go na, Rafi! Ay, tara na nga. Ayon sa kaklase ko, Daik Shadow, marami daw ang nagalit dahil sa naging asta ni Steffi. Pero wala naman daw magawa ang mga ito dahil kilala ang ama ni Steffi sa lugar namin. Samantala, dahil suspendido ako ng 5 araw, sumama ako kay Lola Elena. Tumulong ako sa bukid sa mga gawain niya. Ano pong gagawin natin dito, Lola? Mangunguha ako ng halamang gamot, Apo. At iba pang mga kakailanganin ko. Oh, hetong basket. Manguha ka ng mga prutas. Marami dito mga puno ng prutas. Sige po, Lola. Doon lang po ako sa dakong yun. May nakita po kasi akong puno ng bayabas doon eh. Oy, sige.
Balikan mo na lang ako rito kapag tapos ka ng manguha ng hinog na bayabas, Apo. Babalik din po ako kaagad, Lola. Huwag masyadong lalayo. Tag-init na ngayon. Baka mamaya mapunta ka sa masukal na damuhan. Matuklaw ka ng ahas. Hindi po, Lola. Mag-iingat po ako. Sige na. Kailangan ko nang umpisahang manguha ng mga halamang gamot. At nang makauwi na tayo, Tumango na lamang ako kay Lola Elena. Nagmamadaling pumunta sa puno ng bayabas na palagi kong pinagkukunan noon. Bahagya rin akong naaliw sa pinagkukuha kong bayabas, kaya ilang minuto rin ang itinagal ko roon bago ko naisipang balikan si Lola Elena. Pero nagtataka ako nang makita siyang nakaharap sa puno ng kulampang. Katulad ng puno sa katabi ng bahay namin, parang nagdarasal na ewan. Lola, wag po kayong magagalit ha. Pero, nakita ko po kayo kanina sa may harap ng malaking puno ng kalumpang. Parang may inuusal po kayong dasal. nag-aalay talaga ako ng orasyon at dasal. Tuwing Martes at Biyernes, Apo. Para saan po, Lola? At bakit may specific po na araw? Para sa mga anito at diwata ng gubat. Upang bigyan pa nila ako ng mas mabisang mga halamang gamot. Ah, ganun ho ba yun, Lola? Kaya pala palagi niyo pong napapagaling ang bawat taong may sakit na dumudulog sa inyo. Oo, Apo. At balang araw, ituturo ko rin sa iyo yon. Wala kasing hilig ang nanay mo sa panggagamot. Kaya naman sa iyo ko yun ituturo. Hindi ba't pangarap mo ring maging isang doktor balang araw? Opo, Lola. Pangarap ko pong maging isang doktor balang araw. Kaya nga po, nagsisikap akong mag-aral ng mabuti. At dahil dyan, tuturuan kita ng mga kaalaman ko sa mga sinaunang panggagamot. Sige po, Lola. Excited na tuloy ako. Marami akong ituturo sa iyo, Apo. At magagamit mo yon balang araw. Masayang nagkwentuhan kami ni Lola pauwi Dark Shadow. Ikunento niya sa akin kung paano siya natutong manggamot kahit sa murang edad niya noon. Pagkarating namin sa bahay, agad kong isinalang ang kalan na diuling ang mga mais at kamuting nakuha namin upang lagain at maging merienda. Papasok na muna ako sa silid ko, Apo. Magpapahinga lang ako ng konti at medyo napagod ako dahil sa init. Sige po, Lola. Tatawagin ko na lang po kayo kapag luto na tong mais at kamote. O siya, sige. Kapag sumapit ng 6:00 ng gabi, magsindi ka kaagad ng ilaw. Opo, Lola. Ako na pong bahala. Ay, tinapuan na ako ng antok. Iidlip na muna ako, Raya. Sige ho, Lola. Wala pong problema. Siya, sige. Si Lola talaga, oh. Kanina pa nagpapaalam, hindi naman pumapasok sa silid niya. Ay, papaypayan ko na lang nga itong kalan para lumakas ang apoy. Ginugutom na rin kasi ako eh. Dark Shadow, mabilis na lumipas ang gabing yun. Pagkaluto ng mga nilagang kamote at mais, ginising ko na ang lola ko. Pagkatapos, maaga rin kaming natulog. Kinabukasan, inutusan ako ni Lola na linisin ang isang pribadong kamalig na katabi ng puno ng kulampang. At habang naglilinis ako, katext ko si Eileen, ang kaklase ko. Sabi nito, kasalukuyan daw siyang nakikipag-date sa kaibigan ni Donato. Naroon din daw si Steffi kasama nito. Mabuti naman pinayagan mo ako, Donato. Ang tagal na rin kasi kitang inaayang manood ng sine. Pero lagi ka namang busy. Malapit na kasi ang finals, kaya puspusan ang practice namin. You're the team captain. I'm sure mananalo kayo. At ang galing mo kaya.
Kaya nga crush na crush kita eh. Crush mo ako? Oo naman. Hindi ba halata? Siya nga pala. Sino bang dadalhin mong date sa Victory Ball? Kung sakaling mananalo kayo. Hindi ko pa alam eh. At ayokong pakampante, Steffi. Magagaling din kasi ang kalaban. At mahalaga sa akin ito dahil gusto kong maging scholar pagdating ng college. Really, Donato? Your family practically sits on a fortune-vast estate, driving enterprises, and yet you're eyeing for a scholarship? How quaint! Bakit ka pa maghahangad ng scholarship kung nasa iyo naman yung lahat? Gusto ko kasi may mapatunayan sa sarili ko. At ayokong umasa lang sa parents ko. Steffi? Yes, Donato. Tinitingnan niya ako. I know it. Tama nga ako. Mabibihag din kita sa taglay kong ganda, Donato. Ayos ka lang ba? Bakit? What's wrong? Namumutla ka kasi. At paano nagkaroon ka ng pimples? Sa noo. At sa gitna ng mata mo. Wala naman yan kanina. Ano? No! Tell me you're lying! Hindi totoo yan! Tsaka imposibleng mangyari yan. Hindi ako pwedeng magkaroon ng pimples. Dahil alaga ang skin ko ng dermatologist at wala akong pimples kanina. Yan nga rin ang pinagtataka ko. Wala naman yan kanina. Pumunta ka sa comfort room at tingnan mo ang sarili mo. Hindi ako nagsisinungaling. No! No, no, no! Hindi pwedeng mangyari to! Rafi! No! Namamalikmata lang ba ako? Paano nagkaroon ka ng pimples ng ganong kabilis? No! Hindi to totoo! Hindi to nangyayari totoo! sa dalagitang yan? Bakit siya naging hysterical? Ano? Hindi na nahiya. Ko! Nasa kalagitnaan ako ng paglilinis ko at nakalimutan kong mag-reply sa mga text messages sa akin ni Aileen dahil naging abala ako sa pag-aayos at pagpapagpag ng mga lumang libro at kahon nang biglang tumunog ang aking cellphone at nakita si Aileen na tumatawag. Sinagot ko na lamang iyon. Hello? Eileen? Ano? Nandyan ba kayo sa mall? Ha? Bakit nagwawala si Steffi? Anong nangyari? Biglang tumubong pimples? Paano namang nangyari yun? Baka nababaliw na. Apo, tapos ka na ba dyan sa paglilinis mo? Eileen, kailangan ko nang ibaba ito Tawag ako ni Lola eh. Sige na, bye! Malapit na po, Lola! Raya, kailan nga ulit matatapos ang suspension mo? 2 araw mula ngayon, Lola. Tapos na po yung suspension ko. Mabuti naman. At sabihin mo sa akin, kapag binuli ka ulit ng mga kaklase mo na yon, susugurin ko talaga sila. Lola, sabi ko naman po sa inyo, hayaan nyo na lamang sina Rafe at si Steffi. Magsasawa din ng mga yun kakabuli sa akin. Naiinis ako sa mga yon. Ang sasama ng mga pag-uugali. Ang yayabang pa. Kung kasamaan nga lang po ng pag-uugali, Lola, number 1 talaga ang 2 yun. Kaya nga, abay ang sarap turuan ng leksyon. Ay siya, sige na apo. Tapusin mo na yung paglilinis mo. Pagkatapos yung mga librong yan, sa'yo na yan. Makakatulong yan sa'yo. Tungkol saan po ang mga librong to, Lola? Tungkol yan sa panggagamot. Kaya makakatulong yan sa'yo. Thank you po, Lola. Babasahin ko po ito kaagad. Mabuti naman. Pagkatapos, sumunod ka sa akin, ha? Ipapakita ko sa iyo ang silid kung saan ko iniimbak ang mga halamang gamot. Sige po. Matagal ko na rin pong gustong makapasok sa silid nyo Kaya lang, ayaw nyo naman po akong papasukin. Pero ngayon, papayagan na kitang pumasok. Kaya sige na, bilisan mo na dyan. Nagmamadali kong tinapos ang paglilinis ko bago ako sumunod kay Lola
sa silid kung saan niya iniimbak ang kanyang mga halamang gamot. Pagpasok ko roon, kaagad na sumalubong sa akin ang amoy ng mga halamang gamot. Naabutan ko si Lola Elena na kasalukuyang nagdidikdik ng mga preskong dahon. Lola, anong mga dahon po yan? Iba't ibang klase ng dahon nito, Raya. Mabisang mga ito para sa sakit ng tiyan, sa sugat, at kung ano-ano pa. Wow! Gusto ko pong matutong gumawa niyan, Lola. Kaya nga pinapunta kita rito upang turuan ka. Sige ho. Para naman po makatulong ako sa inyo kapag may mga gagamutin ka na taga rito sa atin. Ang una kong ituturo sa iyo ay ang iba't ibang halamang gamot kung saan mo sila dapat ginagamit. Lola, Bakit apo? ano pong nasa loob ng pintong yan? Mga aklat ng karunungan ng mga albularyang tulad ko. Aklat? Pwede po ba akong pumasok, Lola? Saka na lamang, apo, kapag handa ka na. Sa gayon, ito munang panggagamot ang pagtutuunan natin ng pansin. Sige po, Lola. Hindi na ako nagpumilit pa kay Lola. Sa halip, itinuon ko na lamang ang pansin ko sa mga itinuro niya sa akin sa panggagamot gamit ang mga herbal na halaman. Mabilis naman akong natuto. Tuwang-tuwa sa akin si Lola. Samantala, kinabukasan ng Lunes, muli akong pumasok sa eskwelahan dahil tapos na ang suspension ko. Steffi! Rafi! Tingnan mo nangyayari sa balat ko! Ang dami na pantay! Do you even see this, ha? I can't believe it! My skin! Disgraceful! Ang laki ng mga dark marks ko! As in, sa mukha ko pa talaga! And my arms! My legs! It's like I'm cursed! Or something! Rafi, this isn't me! I'm not no, supposed to look Sissy. ordinary! Oh no, I can feel you! No, wait a second. Hindi kaya kinulam tayo, Sissy? Imposibleng basta lang tayo magkaganit eh! Pwede oh, ba, no. Rafi? Tigilan mo nga ako sa mga witchcraft na yan. Hindi ako naniniwala dyan. Mas naniniwala ako sa mga dermatologist ko. Pero di ba nga, ang sabi mo nga, baka you're cursed? Oh, that? Just a little outburst. Nothing to worry about. Pero itong mga flaws sa katawan ko, I want them gone. As in completely erased. And my hair? It needs to be perfect down to the last strand. Intrams is coming pa naman. No. And I'm not just joining. Yes. I'm winning! Miss Intrams is mine! Walang ibang makakakuha nun, Yes. kundi ako lang. End of discussion. Yes, girl. Pero, paano ka naman nararampa? Kung ganyan ang itsura mo, mas maganda pa sa'yo si Raya. Wait a damn minute. You! Yes? Ako? Yes, you! Nakabalik ka na palang halimaw ka. Sa lahat naman ang pwedeng makita ko sa araw na ito, ikaw pa talaga. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Teka, bakit ganyan ang itsura nyo? What? Ano? Masaya ka ngayon? Dahil ganito yung mga itsura namin. Alam mo, kung wala lang exam, hindi ako papasok ngayon eh. Pero wag kang magpakampante, freak. Dahil hindi pa tayo tapos. Steffi, pwede tumigil ka na? Wala naman akong ginagawa sa inyo. Gusto mo bang ipatawag na naman ako sa guidance? Wala akong pakialam. Kahit tumira pa tayo sa guidance office, basta mapabalik lang kita sa bundok na pinanggagalingan mo. Steffi, tama na yan! Parating na si Miss Burgos! Humanda ka sa akin, freak. Sa'yo ko ibubuhos ng lahat ng galit ko dahil sa nangyaring sa itsura ko.
Hindi na lamang ako kumibo, lalo na nang dumating na ang teacher namin sa first period. Binaliwala ko na lamang ang matalim na titig sa akin ni Steffi. Galit na galit ito sa akin na tila ba ako ang sinisisi sa nangyari sa kanyang itsura kahit wala naman akong kinalaman. Samantala, pagdating ng class dismissal, nagmamadali na kagad akong umalis upang wag na kaming magpang-abot pa ni Steffi. Magmamadali ako para hindi ako makita ni Steffi at ni Rafi. Hey! Raya the freak! Pag minamalas nga naman, oo. Akala mo matatakasan mo ko, ha? Steffi, hayaan niyo na akong makauwi. Hindi ka makakauwi hanggat hindi ko to nagagawa sa'yo. Ano ba? Bitawan mo ako, Steffi! Nasasaktan ako! Mahaba na naman pala yung buhok mo, ha? Pwes, halika rito! Kakalbuhin kita ulit para pare-pareho na tayong pangit ang buhok! Bitawan mo sabi ako eh! Steffi, tama na yan! May sasakyan mo kurating! Baka masagasaan tayo! Pigilan, Rafi! Naglalagpaso mo ang babaeng to sa simento! Sinabi na bitawan mo ako eh! Steffi, andyan na yung sasakyan! Masasagasaan kayo! Hindi pwedeng masagasaan ako. Kaya tutulak kita ng ganito! Hindi! Mahagip ako ng sasakyan! Oh, yung sadyadin natin na sasakyan! Dalawa na yan! Rafi! Oh my gosh! Steffi! Nahagip siya ng sasakyan at tumilapon siya! No! Hindi ito pwede, Rafi! Baka napatay mo siya! Shut up! Hindi ako Oh, no, mamamatay sis. tao! Oh. Hindi ka mamamatay tao, Self! Kasalanan niya yun! Dahil tanga siya! Sisi, paano kung makulong ka? Isasama kita, No. Gaga! What? Oh my God, Oh Rafi! no! Halika na nga! Umalis na tayo rito! Halika na, bilisan mo! Dinig ko ang mga tao sa labas ng gate ng aming paaralan nagkakagulo habang tinutulungan ako. Mabuti na lamang hindi ako tuluyang nabangga ng jeep at mabagal lang din ang pagpapatakbo ng driver dito. Kaya puro galos lang ang tinamo ko. Umiiyak ako, Dark Shadow. Hindi dahil sa tinamo kong mga sugat, kundi dahil sa galit at awa sa sarili. Tumanggi akong pumunta sa ospital. Sa halip, umuwi na lamang ako habang ika-ika. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko si Lola, may kausap. Isang matandang lalaking hindi nalalayo ang edad sa kanya. Lola, sino po siya? Siyang Lolo Benito mo, ang asawa ko. Teka, anong nangyari sa'yo? Bakit puro kasugat? Lolo? Akala ko po ba matagal nang umalis si Lolo dito sa baryo natin noong maghiwalay po kayo? Oo, pero bumalik na siya. Teka nga, wag mong ibahin ang usapan, Raya. Anong nangyari sa'yo? Oo nga, Apo. Anong nangyari sa'yo? Nahagip po ako ng jeep, Lola. Nahagip ka ng jeep. Iyon ba talaga ang totoong nangyari? Lola? Magtapat ka, Raya. Anong totoong nangyari? Inaway na naman po ako ni Steffi. Sinisisi niya ako sa nangyari sa kanya. Nagpang-abot kami sa labas ng gate. Tapos, hinilan niya ako. May paparating po na jeep. At sa pagkataranta niya, itinulak niya po ako. Sino ang mga walang hiyang yan? Anong karapatan nilang gawin ito sa'yo? Matagal na po nilang ginagawa ito sa akin, Lolo. Sinusubukan ko naman po na lumaban pero may impluwensya po sila eh. Walang sino man ang pwedeng gawin ito sa'yo, Apo. Magrereklamo tayo. Ginawa na namin yan, Benito.
Pero mas kinampihan ng eskwelahan ang mga bully na yon. Sumusobra na talaga ang kawalang hiya nila. Sinasaktan na nila si Raya. Ganun ba? Bakit nila pinapanigan ang ganong klaseng tao? Wala silang kwenta. Ayos lang po talaga ako, Lolo, Lola. Iiwas na lang po ako sa kanila. Hindi pwede, Apo. Kailangang maturuan ang leksyon ng mga taong yan. Yun ang unang beses na makilala ko ang lolo ko. Maliit pa lamang kasi ang nanay nang umalis at iwan nito si Lola. Ayaw naman noon ni Lola na napag-uusapan ang tungkol kay Lolo. Kaya naging tahimik na lamang kami. Pero gayon pa man, ramdam ko ang pagmamalasakit nito sa akin. Lumipas ang gabi. Pagkatapos naming magapunan, lumabas na ako ng bahay namin. Nagtungo sa puno ng kulampang upang magpahangin. Aray ko, ang sakit ng mga sugat ko. Sumusobra na talaga sila, Steffi. Kahit anong gawin kong pag-iwas, ginugulo pa rin nila ako. Teka, ano tong naupuan ko? Matingnan nga. Libro? Isang librong itim? Paano nagkaroon ito dito? Teka nga. Bubuksan ko para malaman ko kung tungkol saan ang librong ito. Ayan. Ha? Aklat ng paghihigante? Fiction ba to? Dark Shadow. Labis ang pagtataka ko habang binabasa ang bawat pahina ng librong nakuha ko sa may puno ng kulampang. Tungkol iyon sa ritual at orasyon na hindi ko naman alam kung para saan. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa paaralan. Kahit na masakit ang galos ko. Laking pasasalamat ko na lamang dahil hindi pumasok si Steffi at si Rapi. Hanggang sumapit na sa dismissal namin, pauwi na ako nang biglang pumarada ang itim na sasakyan sa crossing kung saan ang daan patungo sa amin. Steffi, anong ibig sabihin nito? Bakit kayo nandito? Upang tapusin yung nangyari kahapon. Hindi ka pa ba talaga nakontento? Muntik mo na nga akong mapatay, tapos uulitin mo na naman. Hindi ko na kayo hahayaang magtagumpay pa. Tatakbo ako. Saan ka pupunta, ha? Huwag ka Bitawan nang mo ako! tumakbo. Ha? Huwag mo na kaming takasan. Pahihirapan mo lang yung sarili mo eh. Pwede ba? Bitawan niyo ako! Oo nga. Huwag ka nang tumakbo. Hindi ka na rin naman makatatakbo ng mabilis dahil masakit pa ang mga paa mo. Ano ba ang kailangan niyo sa akin? Tingnan mo nga yung itsura namin, oh. Ayan, tingnan mo. Ha? Bakit ganyan ang itsura niyo? Bakit kasing itim ng uling ang balat niyo? At saka, bakit ganyan kayabang ang mga buhok niyo? Anong nangyari sa inyo? Kami ang dapat magtanong yan sa'yo. Ikaw ba ang may gawa nito, ha? Sumagot ka, Raya. Ikaw ba? Kung ano man ang nangyayari sa inyo, wala akong alam. Marahil karma niyo na rin yan. Dahil sa mga pinaggagawa niyo sa akin. At sa halip na magsisi kayo, ito ang ginagawa niyo? Gusto niyo pa akong saktan ulit? At bakit kami magsisisi, ha? Hindi ka naman karapat dapat pagsisihan. Rafi! Itali mo nga ang paa ni Raya. Ibibitin ko siya sa puno. Pero Steffi, baka mamatay na siya ng tuluyan. Wala akong pakialam kung mamatay siya. Mabuti nga kung mamatay siya eh. Baka sakaling mawala ang sumpang to sa atin. Kaya sige na, ano ba? Itali mo na yan. May point ka, girl. Kaya sorry na lang. Itatali ko ng mga paa mo, Raya. Hindi niyo magagawa sa akin ang plano niyo. Hetong bagay sa'yo. Sisipain kita ng ganito. Oh, Ray ko po. Sinipa niya ako sa precious pearl ko. Sa paw. Ngayon,
Tatakbo ako ng mabilis patungo sa kasukalan ng gubat. Hindi nila kabisado ang lugar, kaya't hindi nila ako masusundan. Rafi! Ang tanga mo! Bakit ba siya pinakawalan? Nakawala tuloy si Raya! Nakakainis! Ang bobo-bobo mo! Ay, sinipa niya ako sa precious pearl ko. It really hurts. Para akong ihimatayin sa pain. Aray ko. Ganito pala ang pakiramdam. Dami mong drama! Huwag ka naman magdrama dyan! Tumayo ka na, Rafi! Hanapin natin yung freak na yon! Pero Steffi, hapon na. Umuwi na lang tayo, sisi. Isa pa, hindi na natin kabisado ang place na to. Baka mamaya, may monster. Hayaan na lang natin siya. Wala akong pakialam, Rafi! Kahit abutin tayo ng madaling araw dito. At anong aswang ba? Sinabi ko na sa'yo, walang witchcraft. Hindi totoo mga witchcraft. Walang aswang! Mabilis akong tumakbo patungo sa gubata sa takot na maabutan ako ni Steffi at Rafi. Pagkarating ko sa bahay, kaagad akong tinanong ni Lola Elena kung ano ang nangyari sa akin. Raya, anong nangyayari sa'yo, Apo? Bakit humahangos ka? May humahabol ba sa'yo? Lola, hinahabol po ako ni Steffi at ni Rafi. Wala na talagang ginawang maganda ang dalawang yon. Talagang hindi ka nila titigilan. Hayaan niyo na po, Lola. Sigurado akong nailigaw ko na po sila. Ano na naman ang nangyari? Bakit tinahabol ka nila? Ano, hindi ka ba talaga nila titigilan? Yun na nga pong nakakapagtaka, Lola. Dahil may mga nangyari sa kanilang kakaiba. Kakaiba? Opo, pumangit ho sila. Yung balat nila umitim. Yung mga buhok nila, pumangit. Hindi kaya kinulam sila, Apo? Kulam ho? Oo, malay mo. May kumulam sa kanila dahil ang sasama ng ugali nila. Pwede ka ba talagang mangkulam ng tao, Lola? Oo naman. Lalo na kung may matinding galit ka doon sa mga taong gumawa sa'yo ng masama. Dark Shadow, napatahimik ako sa sinabi ni Lola at naalala ko ang librong nakita ko sa puno ng kulampang. Kaya naman, kaagad akong pumasok sa kwarto at kinuha iyon. Saka binuksan at binasa ang mga orasyon na naroon. Bigla kong naisip si Rafi at Steffi kung ano ang nangyari sa kanila. Bago ko kinuha ang cellphone ko, saka in-stalk ang kanila mga social media account upang kumuha ng mga larawan nila. Sabi ko naman kasi sa'yo, Steffi, hayaan na natin ang halimaw na yon. Ikaw kasi, ayaw mo makinig sa akin. Ngayon, paano na tayo? Paano tayo makalalabas sa gubat na to? Huwag mo nga akong sisihin, Rafi. Kung hindi mo sana siya pinakawalan, hindi tayo aabot sa ganitong punto. Ilang beses ko ba kasing sinabi sa'yo? Sinipa niya ako sa harapan ko. It really hurts. Hindi mo kasi maintindihan kasi wala kang eggs. Meron akong eggs. Ano ka ba? May eggs sila ko. Tsaka ang dami mong drama. Tumawag ka na nga lang ng tulong. Sigurado akong mahanap tayo dito ng mga tauhan ng parents natin. Lobat ng sipi ko, sis. Ayan o. Do you see this? Lobat. Kaya hindi tayo makatatawag. Kasalanan mo talaga to. Bakit kasi sinunod pa kita? So now I'm the villain? Just because I left my phone? I'm devastated. Really, Rafi? Kasi syempre, dapat pala may psychic connection tayo. At na-foresee ko na mangyayari to. Sorry na, Rafi Next time, ikukonsulta ko ito sa crystal ball ko. Hello? Obvious ba? Ikaw lang naman ang nag-brainstorm ng plan of the year na halos ikamatay ka. Look at me, girl! Hulas na ang kilay ko. Wala na akong glow. Para akong pinagtabuhay ng bagyo. Guess what? Nasa gitna pa tayo ng gubat na parang setting ng horror films. All thanks to you, Steffi. Bravo talaga! Oo na!
Ako na! Ako na yung palpak! Ako na lahat na may kagagawan nito. O ano, masaya ka na ba, ha? Oh yes! Sobrang saya ko, sis! Dahil finally, natuto ka na ring umamin ng pagkakamali mo! Sarcasm yung tanga! Nagsisisi talaga ako at pinagtsakaan kitang Bruhilda ka! Ano yun? Oh my God! May aswang ba dito, Rafi? Nakakatakot yung mga alulong ng aso, Rafi! Oh no! Totoo ba talaga may aswang? Hindi ko alam. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan. Steffi, nakikita mo ba? Nakikita ko. Isang malaking aso. Kulay pula ang mga mata. At tumutulo ang mga laway niya. Oh my God, Rafi! Nakatatakot at nakakadiri yung itsura niya! Oh no! Rafi! Susugurin niya tayo! Oh my God, monster! Takbo! Sis! No! Rafi! Hintayin mo ako! Hindi yung aso! Susugurin niya ako! Tatakbo na lang ako! Bahala na ako saan mapunta! Steffi! Takbo! Hanggat may lupa, huwag kang magpapahuli! Kundi, patay ka, bruha ka! I hate you, Rafi! I hate you! Wala kang kwentang kaibigan! Iniwan mo talaga ako! Galit-galit muna tayo ngayon! Ayoko pang mamatay! Masyado pa akong bata para mamatay! No! No! Magtatago ko rito! Sana hindi ako mahanap ng halimaw! Ah! Rafi! Nasaan ka na ba? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Natatakot na ako. Anong... Hindi. Yung aso. Yung aso nasa harapan ko siya. Ah! Tulong! Tulungan niyo ako! Steffi! Ikaw ba yan? Ano nangyari sa'yo? Buhay ka ba? Steffi! Dito ko lang narinig ang boses ni Steffi na sumigaw. Asan siya? Lord, please. I wanna go home. Oh, maawa kayo sa akin. No, no. Yung asong humahabol sa amin. Andito siya. At sasakpanin niya ako! Hindi na ako nakatulog ng gabing iyon dahil binasa ko ang lahat ng nilalaman ng libro. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero sinunod ko ang ritual ng kulam sa libro gamit ang larawan ni Rafi at ni Steffi na nakuha ko sa Facebook. Alam kong kasalanan sa Diyos iyon, pero dala ng pambubuli nila sa akin at sa galit ko'y ginawa ko. Pero hindi ko alam kung ano ang epekto nito nang ginawa kong kulam sa kanila. Unang-una, wala naman akong lahing mangkukulam. Mabuti naman at gising ka na, Raya. Halika na at kumain na tayo. Sabado ngayon, pwede tayong mamitas ng gulay. Teka, bakit mukhang puyat na puyat ka? Lola, naniniwala po ba kayo sa kulam? Apo, isa akong albularya. Kaya oo, naniniwala ako sa kulam at sa mga kapangyarihang itim. Lola, kapag po ba nakagawa ang isang tao ng pangkukulam, ibig sabihin, masamang tao na siya? Yan ang tanong na hindi ko kayang sagutin at hindi ko kayang bigyan ng wastong sagot, Apo. Dahil iba-iba ang dahilan ng mga tao kung bakit sila gumagamit ng pangkukulam. Ang iba ay gusto lang talagang makapanakit nang walang dahilan. Ang iba naman ay nananakit dahil yun ang alam nilang madaling paraan upang gumanti sa mga taong nanakit sa kanila. Pero kasalanan pa rin po yun. Dahil kahit anong rason, nananakit pa rin po ako ng tao. Anong ibig mong sabihin, Raya? Lola, may nakita po kasi akong itim na libro sa puno ng kalumpang.
Tungkol po sa kulam. Ano? Kailan mo nakita? Anong isang gabi lang po, Lola. At dahil po sa galit ko, at gusto kong makapaghiganti kay Rafi at Steffi, ginamit ko po yung libro. Ibigay mo sa akin ang libro. Lola, tingin niyo po, umepekto yung pangungulam ko sa kanila. Pero po kasi, dati naman nang may kababalaghang nangyayari sa kanila bago ko pa ginawa yung ginawa ko kagabi. Malalaman natin, Raya. Sa ngayon, akin na muna ang aklat na nakuha mo sa kalumpang. Heto po, Lola. Kaagad kong ibinigay ang aklat kay Lola Elena. Nanginig ang mga kamay ko habang iniaabot iyon sa kanya. Iniisip ko rin ng mga sandaling yun kung nasaan na nga ba si Steffi at si Rafi, kung nakaalis na ba sila ng gubat o hindi. Sis, gusto ko na nga bawi. Sana mahanap na tayo ng pamilya natin. Ang baho-baho ko na. Kaya And pala I'm so nangangamoy ka na. hungry. Tingin mo, sino kayang kumidnap sa atin? Manghihingi kaya siya ng ransom? Sana naman magbigay agad si Mami at Daddy para naman makauwi na tayo. Ayoko na sa lugar na to. Nakatatakot to. Tsaka baka bumalik yung aswang, Rafi. I Kakainin really niya tayo. thought talaga nakakainin ako ng aswang. Ako rin. Pero tingin mo, siya kayang kumidnap sa atin? Bakit niya naman Posible, gagawin yon? Hindi ko alam. Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin tayo kinakain? Hindi ko alam, Rafi. Sa tingin mo ba may masasagot ako sa mga tanong mo? Pares nga tayo nakidnap, pares tayo naligaw sa gubat, ano ba? Ang maldita ha. Nagtatanong lang naman eh. Shh! Huwag kang maingay. Tingnan mo yung pintuan, oh. What's that? Unting-unting bumubukas, Rafi. Oo nga. Baka yung aswang na yan. At kakain na tayo. Huwag naman sana. Oh my Oh, gosh. Diyos ko po, Ayoko pa ah. po. Ayoko pa. Ayoko rin. Tingnan mo yung Rafi, oh. Isang lalaki. Pero may takip yung buong mukha niya. Wait, Rafi, Oh, kinakalas niya yung kadena natin. yes. Oh, Saan niya tayo dadalhin? I don't know. But, tingin mo, may sagot din ako dyan sa tanong mo. Hey! Saan mo ba kami dadalhin, ha? Pakawalan mo kami dito. Kung hindi, magsusumbong kami sa parents namin. Ano ba? Parang awan nyo na po. Huwag niyo po kami papatayin. Yes, huwag niyo Kung kami pera lang naman po ang habol nyo, Awan niyo. ibibigay po yan ng mga magulang namin. Basta po huwag nyo lang po kami papatayin. Please. Aray ko! My beauty. Bakit mo ba kami hinihila, ha? Yes. Sandali, nasasaktan ako! Huwag mo kaming Aray ko! hilahin! Susunod naman kami ng maayos! Hilahin! Saan mo ba kasi kami dadalhin? At bakit hindi ka sumasagot sa amin? Putol ba ang tila mo, ha? At ayaw mo magsalita! Oh, sinampal ka niya! How dare you! Pagbabayaran mo ang ginawa mong pananakit sa akin! Pakawalan mo na lang po kami. Parang awan nyo na po. Anong ginagawa mo? Bakit mo kami tinatalian? Ang init-init Bakit mo kami dito tinatali sa puno, ha? Ano ba? Pakawalan mo sabi kami! Ang init-init dito. At maraming baboy sa paligid. Ang baho! Manong kung sino ka man, pakawalan mo na po Akala ko kami. ikaw yung mabaho. Help! Tulungan niyo ako! Lola! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo kami! Parang awa niyo na! Lunes ng umaga, kagaya ng nakagawian ko ay pumasok ako ng maaga. Nagmamadali pa akong makarating sa eskwelahan dahil gusto kong malaman kung pumasok si Rafi at si Steffi. Pero laking pagtataka ko nang lapitan ako ni Donato. Raya, Anong kailangan mo sa akin? gusto ko lang sana mag-sorry sa'yo. Dahil nalaman ko na inaway ka pala ni Steffi dahil sa akin. Pwede, wag mo na lang akong ulit kausapin. Baka kasi makita na naman tayo ni Steffi. Magkagulo na naman. Hindi mo alam? Hindi alam ang alin. Si Steffi at si Rafi, nawawala.
Mula pa nung weekend. At pinaghahanap na sila ngayon. Ano? Kung ganon, hindi pa pala sila nakakalabas ng gubat. Baka kung ano nang nangyari sa kanila doon. Tumalab kaya yung kulam ko? Raya, ayos ka lang? Natahimik ka bigla. Ayos lang ako. Donato, mauna na ako sa iyo May report pa kasi ako sa isang subject ko eh. Pwede ba tayong magsabay kumain ng lunch mamaya sa canteen? Ha? Hindi pwede. Busy ako. Marami akong assignment. Sige, mauna na ako sa'yo. Pero Raya, Pasensya na talaga. Sa susunod na lang. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noong mga oras na yun. Parang natakot ako sa nagawa kong paghihiganti. Natakot ako na baka napatay ko ang mga nambuli sa akin. Kaya naman ang araw na yun, inabala ko ang sarili ko sa pag-aaral upang kahit paano makalimutan ko saglit ang tungkol kina Rafi at Steffi. Ikaw, babae, itali mo ang mga paa ng kaibigan mo. Bakit ko naman po itatali ang mga paa niya? Tsaka, anong gagawin niyo sa kanya? Steffi! Don't! Maawa ka sa akin! Kilos na! Kung hindi, pareho kayong ipakakain sa aswang. Oo, ito na. Oo na. Itatali ko na. I'm so sorry, Rafi. Hindi ko to gustong gawin. Okay lang, girl. Itali mo na ako. Kesa naman ipakain niya tayo sa Pasensya na swamp. talaga. Ayan na. Naitali ko ng dalawa niyang paa. Ano bang gagawin mo sa kanya, ha? Wala akong gagawin sa kanya. Ikaw ang may gagawin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ibitin mo siya ng patiwarik. Diyan, sa may punong yan. Hilahin mo ang dulong bahagi ng lubid para magawa mo siyang maibitin sa puno. Hindi. Steffi, maawa ka sa akin, please. Huwag mong gagawin to, parang awa mo na si... Rafi! Hindi ko alam ang gagawin ko, Rafi. Ayaw mong gawin. Sige, ipakakain ko kayo sa aswang. Mamayang gabi. Steffi, go na, girl. Ibitin mo na ako ng patiwari. Ayoko, I'm Rafi. okay. Ayoko. Go, girl. Gawin mo na. Ayoko makain ng aswang. I'm so sorry, Rafi. Pero sa kapakanan natin, kaya ibibitin kita sa puno ngayon na... My world is upside down now. Rafi, I'm so sorry. Marunong ka naman palang sumunod. Ngayon, ikaw naman. Anong gagawin mo sa akin? Please, huwag mo akong sasaktan. Parang awa mo na. Hindi naman kita sasaktan. Simple lang naman ang gagawin mo. Nakikita mo yung maruming tubugan ng kalabaw. Lumublob ka dyan. No, please. Don't do this to me. Maawa ka sa akin. Please, iba na lang. Saktan mo na lang ako. Ayokong lumublob dyan sa maduming tubugan ng kalabaw na yan. Ang dami-daming tae. Ayoko. Parang awa mo na. Huwag mong gawin sa akin to. Gagawin mo ba ang ipinag-uutos ko? O hindi? Kilos! Oo na. Gagawin ko na. Eto na. Nakakadiri! Ang baho! Ew! Nadidikita ng balat ko ng mga basang tae ng kalabaw! Nakakadiri! Oh, Mami! Help me! Ew! Masarap ba sa pakiramdam ngayon? Mukha ba akong nasasarapan, ha? Malaman ko lang talaga kung sino ka. Ipapapatay kita sa parents ko. Matalas talaga ang dila mo. Huwag ka na sumagot, Steffi. Baka mamaya, ibigay niya talaga tayo sa mga aswang.
Kapag hindi kayo sumunod sa mga ipinagagawa ko, gagawin ko talaga yon. Hindi. Ang aga mo yatang umuwi ngayon, Apo. May dinaramdam ka ba? Wala po akong dinaramdam, Lola. Pero may nalaman po ako sa eskwelahan. Si Rafi at si Steffi. Nawawala. At hanggang ngayon, hindi pa rin po sila nakikita. Kung nawawala man sila, Apo, hindi mo nakargo yon. Hindi ba't sila pangang humabol at nagtangkang gawang ka ng masama? Opo, Lola. Sa bagay, ilang beses na din naman nila akong ginawa ng masama. Lola, pwede ko hubang hiramin yung libro? Oo naman. Nasa loob ng silid ko, sa may cabinet. Kunin mo na lang. Salamat po, Lola. Raya, Bakit po, Lola? iniisip mo pa rin bang tumalabang ginawa mong pangkukulam sa kanila? Hindi po mawala sa isip ko, Lola. Isa kang mabuting bata. Hindi katulad ng dalawang yon. Kaya sige na, kung kailangan mo ang libro, kunin mo na lang sa silid ko. Napatango na lamang ako sa sinabi ni Lola. Tama naman siya. Masasabi ko ngang isa akong mabait na tao kaya palagi akong nabubuli. Dahil hindi ako marunong lumaban. Kaya naman, inaabuso ng mga taong nakapaligid sa akin katulad din ni Steffi at Rafi. Samantala, pagkapasok ko sa loob ng kwarto ni Lola, kinuha ko ang libro, saka binuklat iyon at muling binasa ang orasyon na ginawa ko habang iniisto ko ang larawan nilang dalawa sa Facebook. Ang init ang balat ko! Ano nangyayari? What's happening? Ayoko na! Wala na bang katapusan ng paghihirap na to? Ang ingay-ingay mo, Rafi! Sakit! Aray ko, ang sakit ng mukha ko! Aray! Parang may nararamdaman akong tumutubo. Rafi! Tulungan mo ako, Rafi! Paano kita matutulungan na may iniinda rin ako sakit? Oh my gosh! My skin! Tulungan mo ako, Rafi! Nag-uho ka! At nalulubig! Oh no! Ano ba nangyayari sa akin? Oh my God! Ano? Oh no! My face! May nakakapa akong parang bukol. No! Ano bang nangyayari, Rafi? Hindi pa masapat ang pagpapapangit ng balat at buko. Kailangan talagang lagyan pa ng bukol ang mukha ko. Aray! No! No! Rafi! Sinabi ko naman kasi sa'yo, Steffi, kinulam tayo, pero ayaw mo maniwala. Hindi naman kasi yung totoo. Ano ba? Tingnan mo nangyayari sa atin ngayon! My precious skin! Sira-sira na! Kasalanan mo to! Bakit ba ako lang ang sinisisi mo? Pareho lang naman tayong nasa sitwasyong to. Ano ba? Pareho tayong nasa sitwasyong ito dahil dinamay mo ako! Sana hindi na lang kita naging kaibigan! Ang sama-sama ng ugali mo! Pati tuloy ako nadadami sa kurang! At sa tingin mo, ginusto ko rin maging kaibigan ka, ha? Excuse me lang, ha? Wala lang akong choice. At saka, sino naman ang kukulong sa atin? Ano ba? Ha? Ang kapal na mukha mo! Bruha ka! Hindi ako Pasalamat ka bruha. nga! Pinagtyagaan pa kita! At sa tanong mo kung sinong maaaring kumulam sa atin, walang iba kundi si Raya! Anong ibig mong sabihin? Paano mo nasabi na siya, ha, Rafi? Hindi mo pa rin gets. Si Raya lang naman ang palagi mong pinahihirapan. Hinulog mo pa nga siya sa kanal at dahil sa'yo, na-suspend siya. Kinalbo mo pa siya at kung ano-ano pa.
Oh no! Rafi, kung siyang may kagagawa ng lahat ng to, kailangan natin siyang mahanap, Rafi. Kailangan ibalik niya tayo sa dati. Kung hindi, magbabayad siya. Ayoko na, Steffi. I swear. Hindi ko na pwede. kayang itaya itong glorious self ko sa mga ganyang plano mo. Okay? Magdasal na lang tayo. Baka sakaling ma-rescue tayo ng mga parents natin. Or kahit si Kuya Barangay Tanod, carry na yon. Kasi honestly, feeling ko nalalagas na yung soul ko. Isa't isa! Awang-awa na talaga ako sa self ko, promise! Kung may salamin lang ako ngayon, baka umiyak din yung reflection ko. Ang arte mo naman. Malamang iiyak talaga yung reflection mo sa salamin kasi puro kakabubohan. Aray ko! Ang sakit talaga, Rafi! Mabuti nga sa'yo, ang pangit ang ugali mo! Nasa sitwasyon ka na nga, hindi ka pa marunong magsisi! Aray! Ang sakit! Dark Shadow, ng mga sandaling yun, wala akong kaalam-alam sa mga nangyayari kay Steffi at Rafi. Ang alam ko lang, nawawala pa rin sila at ako naman patuloy na sinusubukan ang mga orasyon na nasa libro. Alam kong mali ako, pero kinain na rin ako ng galit ko sa kanila dahil sa mga ginawa nilang kawalang hiyaan sa akin noon. Kinabukasan, maaga uli akong pumasok pero laking pagtataka ko dahil maraming mga tao ang nasa flagpole na nagtitipon, kaya naman kaagad akong lumapit. Hoy, Nakakadiri yung nakakadiri itsura naman nila. Grabe, nakakatakot naman talaga naman. Tulungan niyo kami! Tulong! Kinidnap kami ng mga aswang! Please! Call my mom! Bakit ba ganyan kayo makatingin, ha? Hindi niyo ba ako nakikilala? Ako to! Si Steffi Tuazon! Ano Steffi ba? Tuazon? Bakit ang pangit niya? Mukha siyang aswang. Kayo ang mga pangit! Tulungan niyo kami! Ano ba? Tawagin niyo yung mami ko! Rafi! Rafi! Gumising ka dyan! Ano ba? Pinakawala na tayo ng aswang! Gumising ka! Huwag kang baba! Bilisan mo! Aswang? Anong sinasabi nila? At Diyos ko, kung sila nga si Steffi at si Rafi, ibig sabihin, tumalab nga ang kulam na ginawa ko sa kanila. Raya, anong nangyayari? Bakit nagkukumpulan ng mga estudyante sa flagpole? Si Steffi at si Rafi daw, nasa may flagpole sila at Ha? Patingin. Nasaan na yung mangkukulam na yun, ha? Kinulam kami ng halimaw na yon! Mangkukulam siya! Tingnan niyo nga yung ginawa niya sa amin ni Rafi! Kinulam niya kami! Sino ang mga yan? Nakakatakot ang mga itsura nila. Yung babae, sobrang yabong ng buhok at sobrang itim ng balat. Puno pa ng butlik ang mukha niya. Ang kasama niya naman, parang sunog ang balat. Nag-uuka-uka at nanunubig. Anong nangyari sa kanila? si Steffi at si Rafi yan? Paano nangyari yan? Ikaw ang mangkukulam! Kinulam mo kami ni Rafi, kaya kami nagkakaganito. Mangkukulam ka, Raya! Hulihin niyo yung babaeng yan! Mangkukulam yan! Mangkukulam! Siya mangkukulam eh. Mas mukha kang mangkukulam. Ang pangit mo. Mukha kang aswang. Mangkukulam, sabi yan eh. Pakinggan niyo ako. Siya lang naman ang pwedeng gumawa nito sa amin. Ano ba? Guard, alisin niyo na nga po sila. Ang babaho eh. Kadiri ng itsura. Mukha silang halimaw. Walang hiya kayo. Humanda ka sa akin, Raya. Hindi pa tayo tapos. Kung si Rafi at Steffi talaga yun, para sa akin, parang nararapat lang sa kanilang nangyari. Hindi ka ba naaawa sa kanila? Malubha ang kalagayan nila. Pumangit sila. Siyempre, naaawa ko. Pero kung titingnan mo, sa ibang perspective, ang pangit din kasi ng ugali ni Steffi. Palagi ka nga niyang binubuli, di ba? Walang araw na hindi ka niya sinasaktan. Tama ka.
Palagi nga nila akong ginagawa ng masama. Pero hindi ko alam kung bakit naaawa ako sa kanila kapag nakikita ko silang ganyan ang kalagayan. Kaya ka nabubuli. Ang bait mo. Pero hanga ako sa kabaitan mo. Don't get me wrong ha. Pero kasi minsan, kapag sobra kang mabait, aabusuhin ka. Kaya be wise. Hindi naman ako kasing bait ng iniisip mo. Siguro noon oo, nung hindi pa ako lumalaban. Kailan ka ba lumaban? Wala pa akong nababalitaan na lumaban ka kay Steffi. Sa tuwing sinasaktan ka niya. Lumaban na ako. Sa ibang paraan nga lang. Mas mabagsik. Ewan ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Baka matatagalan pa bago sila pumasok ulit. Mukhang matinding gamutan na mangyari sa dalawang yun eh. Mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Steffi at Rafi. Ang iba ay sinasabing karma nila ang nangyari dahil sa kasamaan ng kanilang ugali. Ang iba naman, sinasabing kinulan daw ang dalawa at guilty ako doon dahil alam kong isa ako sa dahilan kung bakit nangyari iyon sa kanila dahil sa orasyon na ginawa ko, Dark Shadow. Pagkatapos ng klasiko, umuwi na kaagad ako sa bahay. Dala-dala ang mga alalahanin tungkol sa nangyari sa dalawa. Kaagad naman iyong napansin ni Lola Elena. Raya, apo, ayos ka lang ba? Lola, natagpuan na po si Steffi at si Rafi. Talaga? Saan naman, apo? Sa eskwelahan po. Nakita po silang nakatali sa may flagpole. Ay, di mabuti kung ganon. Pero bakit mukhang malungkot ka? Iniisip mo na naman ba nasasaktan ka na naman nila ulit? Hindi po, Lola. Yun po kasing mga itsura nila. Pumangit po sila, Lola. Sa tingin ko po, tumalabho yung pangkukulam ko sa kanila. Ano? Lola, ano po bang pwede kong gawin upang maalis po yung kulam ko sa kanila? Humingi ba sila ng tawad sa'yo at ng tulong? Hindi po. Pinagbantaan pa nga po ako ni Steffi. Kung ganon, apo, hayaan mo silang danasin ang sakit na ginawa nila sa'yo. Ang mga pagpapahirap nila sa'yo noon. Pero di ba po, Lola, mali ho yun? Mali nga. Pero sila ba? Naiisip ba nila yung sinasaktan ka nila at pinapahiya ka nila? Hindi ko po alam. Hindi po siguro. Baka nga po, natutuwa pa nga po sila eh. Nang mga sandaling yun napaisip ako sa mga sinabi ni Lola. Ni minsan, hindi ko nakitang may bahid ng pagsisisi ang mga taong nambuli sa akin, lalong-lalo na si Steffi at Rafi. Kaya naman, hati ang emosyon na naramdaman ko ng mga sandaling yun, Dark Shadow. Kaya naman, kinabukasan, inabala ko naman ang sarili ko sa pag-aaral, tulad ng inaasahan kong hindi pumasok ang dalawang bully. Kaya naman payapa ang buong araw ko, pero akala ko lang pala yun. Hi, freak! Anong? Hawakan niyo siya! At wag na wag niyong hahayaang Teka, makatakas! sandali! Pakawalan niyo ako dito! Parang awa niyo na! Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, no? Nung una, kami ang nagmamakaawang pakawalan. Pero ngayon, ikaw na ang nagmamakaawang pakawalan ka namin. Steffi, pakawalan niyo ako! Wala na ba talaga kayong ibang gagawin kundi ang pahirapan ako? Oo, dahil yun ang nararapat sa'yo. Ang masaktan at pahirapan. Kung nakinig ka lang sana sa akin, nahampas lupa ka, hindi mo na sana daranasin lahat ng pambubuli namin sa'yo. Steffi, pakawalan lang natin siya. Baka kung ano pang mangyari sa atin. Baka mamaya, kulamin niya ulit tayo. Mas lalo tayong pumangit! Hindi! Sisirain ko rin ang mukha niya. Kagaya ng pagsira mo sa mukha ko. Nakikita mo ba ang asidong to, Raya? Sa oras na isinaboy ko ito sa pagmumukha mo, mauhulas ang balat mo. At alam mo kung anong ibig sabihin nun? Parehas na tayong papangit. Steffi, wag!
Parang awa mo na. Huwag mong gagawin yan. Huwag kang magpapabulag sa galit mo. Maayos natin ito. Hindi! Wala tayong aayusin. Maayos lang ang lahat kapag nasira ko na rin ang pagmumukha mo. Kaya itong nararapat sa'yo. Aray! Steffi! Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka namimilipit sa sakit? Diyan ko, Rafi. Parang pinipig ka sa sakit. Pakawalan mo ako, Rafi. Matutulungan ko si Steffi. Pakawalan mo ako dito. Hindi ko alam ang gagawin ko. Bilisan mo, Rafi. Pagkakawalan ba kita? O tutulungan ko si Steffi? Oh my gosh! Lord, tulungan mo ako. Pakawalan mo na ako. Bilisan mo. Albularya ang lola ko. Matutulungan ko siya. What? Anong albularya? Sakit! Hindi ko na kaya. Mamamatay na yata ako, Rafi! Rafi, bilisan mo na. Pakawalan niyo na ako. Sabihin mo sa mga tauhan niyo na pakawalan ako. Hindi ko naman ang gagawin ko. Hindi ko na alam. Sige na nga, pakakawalan na kita. Basta, tumupad ka sa usapan, ha? Huwag mo kaming tatakasan. Hindi. Tutulungan ko kayo. Hihingi ako ng tulong kay Lola. Huwag mo siyang pakawalan, Rafi! Oh, no, I don't know what to do. Kung hindi, papatayin kita! Gaga! Mamamatay ka na nga pag ganti pa rin ang nasa isip mo! Pwede ba magpasalamat ka na lang kay Raya dahil tutulungan niya tayo? Raya, go na! Puntahan mo ng lola mo! Sige, dyan na kayo. Lakad-takbo ang ginawa ko, Dark Shadow. Dala na rin siguro ng takot at konsensya ko. Pagdating ko sa bahay, kaagad kong hinanap si Lola upang humingi ng tulong. Pero ganun na lang ang pagbigla ko nang maabutan ko siya sa kanyang silid. Lola, ano ang ginagawa mo? Bakit may hawak ang voodoo doll? At may larawan ka ni Steffi at ni Rafi? Raya, akala ko'y mamaya ka pa. Lola, sagutin niyo po ako. Ano po ang ibig sabihin yan? Kinukulam niyo ho ba sila? Oo, Apo. At wag mo na ring sisihin ang sarili mo. Dahil hindi tumalab ang pangkukulam mo sa kanila. Dahil ako ang gumagawa ng pangkukulam. Pero akala ko po, isa kayong albularya. Isa nga akong albularya. Ngunit may kaalaman din ako sa itim na mahika. Sinisisi ko ang sarili ko dahil ang buong akala ko ay isa akong makukulam. Hindi ko akalain na kayo pala may kagagawan nun, Lola. Minsan kailangan nating gumawa ng masama upang matutong mga tao, Apo. At patawarin mo ko dahil maraming lihim ang pamilya natin. Kung ganun po, Lola, pagalingin niyo na po sila. Ayoko pong maging mamamatay tao kayo. Huwag kang mag-alala po. Gagawin ko yan. Salamat po, Lola Elena. Mabuti na lang at minanmanan ko ang dalawang yon. At hindi nga ako nagkamali. May binabalak na naman silang hindi maganda. Kung hindi lang ako nakapagpigil, baka kinain ko na sila. Lolo, narito kayo at ano pong ibig niyong sabihin? Tinuruan ko sila ng leksyon para sa iyo, Apo. Para matuto sila sa mga pagkakamali nila. Kayo ho bang dumukot sa kanila, Lolo? Ako nga, Apo. Dinala ko sila sa masukal na bahagi ng kagubatan. At ipinakilala ko sa kanila kung sino talaga ako. Ho? May sinabi ho silang aswang. Lo, ano pong ibig sabihin nun? Hindi. Huwag niyo pong sabihin na... Oo, Apo. May lahi tayong aswang. At isa kong aswang. Ano ho? Hindi ko na ho alam ang sasabihin ko. May lahi akong mangkukulam? At may lahi rin akong aswang? Apo, mga aswang, albularyo, o mangkukulam. Pantay-pantay lamang tayong nabubuhay sa mundong ito. Hindi tayo mananakit
Kung hindi tayo sasaktan, hindi kami kasing sama ng iniisip mo. Gusto lang namin na iganti ka sa mga taong nanakit at umabuso sa kabaitan mo. Gusto naming maranasan at malaman nila na walang sino man ang may karapatang manakit ng kapwa kung sa tingin nila ay nakakababa ito sa kanila. Marami pa po pala akong hindi alam sa pamilya natin. Pero Lola, sa ngayon po, pagalingin niyo na po sila Rafi at Stephanie. Kahit po napakasama ng ugali nila, ayoko pa rin silang mamatay. Sapat na po ang naging leksyon nila na sana wag na nilang ulitin pa sa iba. Huwag kang mag-alala, Apo. Ipapaliwanag namin sa iyo ang lahat. Alam namin ang lola mo na hindi madaling tangkapin ang lahat. Sa totoo lang, hindi po talaga Lola. Hindi madali sa akin natanggapin ang katotohanan tungkol sa pagkatao ko, pero pinili ko na lamang na intindihin at humingi rin ako ng tawad sa Diyos sa mga pagkakamaling nagawa ko dahil alam ko kahit hindi ako nagtagumpay sa pagkulam kina Steffi at Rafi, pinagtangkaan ko pa rin silang kulamin bilang ganti sa pang-aapi nila sa akin. Raya? Rafi, anong kailangan niyo sa akin? Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin sasaktan. Ha? Gusto lang namin humingi ng sorry sa'yo at... Gusto din naming magpasalamat dahil sa tinulungan kami ng lolo mong Dr. Quack-Quack. Steffi naman, okay na sana eh. Bakit? Sincere naman ako ah. Ayos lang. Gusto ko rin humingi ng sorry sa inyo. Kasi may kasalanan din ako sa inyo. Okay na. Huwag ka nang humingi ng tawad, Raya. Mas malaki ang kasalanan namin sa'yo. Dahil binuli at inapi ka namin. Pero huwag kang mag-alala. Wala nang mga api sa'yo. Ano? Aalis na kasi kami. Lilipat na kami ng school dun sa Manila. Doon na kami mag-aaral. Tapos sa ibang bansa na kami magka-college. Uy, Raya, sorry talaga. Okay na yun. Kahit masama pa ang loob natin sa isa't isa. Ang mahalaga, natutunan natin na hindi dahas ang sagot. Hindi man pare-pareho ang ating panlabas na kaanyuan. At iba-iba man ang pamantayan natin sa gandang pisikal. Huwag pa rin nating ibabase dito ang kahalagahan ng isang tao. Uy, nakaka-nosebleed ha? Ang lalim ng Tagalog. Makata yarn. Gusto mo bang English, Rafi? Wag na. Hahaba pa. Baka mamaya, may masabi na naman tayong masama sa isa't isa. Ay, mag-aaway na naman tayo. Okay na yon. At least, hindi na tayo nagpaplastikan dito. Good luck sa inyo ah. Hindi ko kayo makakalimutan.